Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming lolo at lola, at sa lahat ng miyembro ng gintong edad. Sa kasagsagan po ng tag-init, kasabay ng mainit na panahon, dumarating dinan ang isang panganib na madalas nating hindi gaanong napapansin sa ating mga kusina, ang mabilis na pagkasira ng pagkain. Alam niyo po ba na sa panahong ito, mas madaling kapitan ng bakterya ang ating mga paboritong lutong Pinoy? At para sa ating mga senior, mas malaki ang banta ng food poisoning. Bakit po? Dahil habang tayo'y tumatanda, humihina ang ating immune system at nagiging mas sensitibo ang ating tiyan sa mga mikrobyo. Ang dating kinakain natin na hindi tayo dinadapuan ng sakit, ngayon ay posibleng magdulot ng matinding pagtatae, pagsusuka, lagnat at matinding panghihina. Hindi lang po ito nakakasira ng araw, maaari pa itong maging seryoso at mangailangan ng ospital lalo na kung tayo ay dehydrated. Kaya naman, sa video na ito tatalakayin natin ang mga praktikal at abot kayang paraan para mapanatiling ligtas ang ating pagkain ngayong tag-init. Mula sa tamang pagbili sa palengke, pagluluto, hanggang sa pag-iimbak ng ating mga handa, bibigyan ko po kayo ng mga payo na makakatulong para iwasan ang food poisoning at masiguro ang kaligtasan ng inyong pamilya. Hindi lang po ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa bawat pagkaing inihahanda ninyo. Tara na po't alamin ang mga importanteng kaalaman na ito. Bago po tayo dumiretso sa mga tips, unawain muna natin kung bakit mas mabilis masira ang pagkain kapag mainit ang panahon. Isipin niyo po ang pagkain bilang isang tirahan para sa maliliit na nilalang na tinatawag nating bakterya. Ang mga bakterya na ito ang sanhi ng food poisoning. Kapag mainit ang panahon, lalo na sa temperatura na mula 40 degrees hanggang 60 degrees o 40 degrees hanggang 100 degrees, para po silang nagpipiesta. Ito ang tinatawag nating danger zone sa food safety. Sa loob ng danger zone na ito, mabilis na dumarami ang bakterya sa pagkain. Doble ang kanilang dami sa bawat 20 minuto. Kaya kung ang pagkain ay naiwang nakain sa labas ng ref sa loob ng ilang oras sa init ng Pilipinas, mabilis itong magiging pugad ng sakit. Ang mainit na klima, lalo na sa ating bansa, ay nagpapabilis ng prosesong ito. Hindi lang po ang sobrang init ang problema, kundi pati na rin ang mataas na humidity na nagpapaganda ng kondisyon para sa pagdami ng bakterya. Kaya kung dati ay okay lang na mag-iwan ng ulam sa hapagkainan ng matagal, ngayon po ay kailangan nating maging doble ingat. Hindi natin nakikita ang mga bakterya na ito, kaya kahit mukhang okay pa ang pagkain, maaring puno na ito ng mga mikrobyo na magdudulot ng sakit. Mahalaga po na maalala natin ang danger zone na ito upang mas maintindihan ang kahalagahan ng tamang pag-iimbak. Ngayon po pag-usapan natin ang mga paborito nating lutong Pinoy at kung paano ito iimbak ng ligtas. Alam kong marami sa atin ang sanay na mag-iwan ng ulam sa labas ng ref, lalo na kung bahaw lang, pero ngayong tag-init, kailangan nating baguhin ang nakasanayan. Una, ang kanin at bahaw. Napakasarap ng bahaw, di po ba? Pero ang kanin, lalo na kapag lumamig at naiwan sa labas ng ref, ay isa sa pinakamabilis kapitan ng bakterya. Ang Bacillus cereus po ang karaniwang bakterya na kumakapit dito, na nagdudulot ng pagsusuka at pagtatae. Ang tamang gawin ay palamigin agad ang kanin pagkatapos maluto sa loob ng 1 oras bago ilagay sa ref. Hatiin sa maliliit na lalagyan para mas mabilis lumamig. Kung bahaw, kainin agad o ilagay sa ref sa loob ng 1 oras. Pangalawa, ang mga ulam na may sabaw o sarsa tulad ng adobo, sinigang, tonde caldereta at menudo. Ang mga ulam na ito ay mas matagal masira kaysa sa ibang pagkain dahil sa suka sa adobo o asim sa sinigang, pero hindi pa rin ito immune sa bakterya.
Pagkatapos maluto, palamigin muli agad sa loob ng 1 oras bago ilagay sa airtight container at sa ref. Kung kailangan pong kainin ulit, siguraduhing pakuluin ito ng maayos. Hindi lang po basta init, kundi dapat umabot sa kumukulong punto para mapatay ang anumang bakterya na dumami. At kapag pinainit na, huwag na pong ibalik sa ref, kaya kumuha lang ng sapat na kakainin. Pangatlo, ang mga ulam na may gata tulad ng laing, ginataang gulay o Bicol Express. Ito po ang pinakamadaling masira. Ang gata ay mayaman sa taba at protina na paboritong pabor ng bakterya. Kung may niluto kayong ginataan, dapat po ay kainin ito agad. Kung may matira, palamigin agad at ilagay sa ref sa loob ng 1 oras. Hindi po ito dapat iwan sa labas ng ref ng matagal. Kahit 1 oras lamang sa matinding init ay sapat na para dumami ang bakterya. Kung may amoy na po o lasang panis, huwag nang ipilit. Pang-apat, ang mga pritong ulam tulad ng pritong isda o lechon kawali. Ang mga ito ay medyo matagal masira kaysa sa may sabaw, pero may limitasyon pa rin. Kung naiwan sa labas ng ref, dapat kainin sa loob ng 2 oras. Kung gusto ninyong mag-imbak, ilagay sa ref pagkatapos palamigin at initin ng maayos bago kainin. Ang susi po ay ang mabilis na pagpapalamig at paglalagay sa ref. Huwag po nating hayaang manatili ang pagkain sa danger zone ng matagal. Meron po tayong tinatawag na 2 oras na batas pagdating sa food safety, lalo na sa mainit na panahon. Ito po ang simpleng alituntunin. Huwag hayaang manatili ang pagkain sa labas ng ref ng higit sa 2 oras. Kung sobrang init po ng panahon, halimbawa ay lampas 32 degrees Celsius or nasa Daropidexy, ang oras na ito ay nagiging ng 1 oras lamang. Paglampas po sa limitasyong ito, malaki na ang posibilidad na dumami ang bakterya sa pagkain. Kahit pamukha at amoy pa itong normal, paano po ba natin malalaman kung sira na ang pagkain? Madalas, ang amoy at hitsura ang unang senyales. Kapag ang ulam ay may maasim na amoy, malagkit na texture o may mga amag na, malinaw na po itong sira. Pero tandaan po, hindi lahat ng bakterya na nagdudulot ng food poisoning ay may amoy o lasa. Mayroong mga mikrobyo na silent killers, kaya kahit mukhang okay pa ang pagkain, kung matagal na itong naiwan sa labas, mas mainam na itapon na lang. Para sa ating mga senior, mas mahalaga po ang pagiging maingat. Ang ating pang-amoy ay maaaring humina habang tumatanda, kaya baka hindi na natin agad maamoy ang panis na pagkain. Bukod pa rito, mas madali tayong magkaroon ng malubhang komplikasyon mula sa food poisoning. Kaya po, ang pinakamabuting payo ay kung nag-aalinlangan, itapon na lang. Mas mabuti na po ang mag-aksaya ng kaunting pagkain kaysa magkasakit at gumastos ng malaki sa pagpapagamot. Laging tandaan ang 2 oras na batas para sa kaligtasan ng ating pagkain at kalusugan. Hindi lang po sa pag-iimbak nagtatapos ang food safety. Nagsisimula po ito mula pa lang sa pagbili natin ng mga sangkap sa palengke at sa mismong paghahanda sa kusina. Pagbili sa palengke. Kapag namimili po tayo ng karne, isda o manok, siguraduhin na sariwa ang mga ito. Tingnan ang kulay, amoy at texture. Dapat po ay nakahiwalay ang mga hilaw na karne at isda sa mga gulay at iba pang pagkain na hindi nalulutuin tulad ng prutas para maiwasan ang cross-contamination. Gumamit po ng hiwalay na plastic bag para sa bawat uri ng pagkain. Pag-uwi sa bahay, ilagay agad sa ref ang mga perishable na pagkain. Huwag po itong iwan sa labas ng ref ng matagal, lalo na kung bumili pa kayo ng iba pang gamit o nagkwentuhan pa sa kapitbahay. Pagluluto. Siguraduhin na luto po ng gusto ang lahat ng karne at isda. Walang bahid ng dugo, lalo na sa manok at baboy. Gumamit ng malinis na kutsara at sandok at huwag tikman ang pagkain gamit ang kutsarang ginamit sa hilaw na karne. Napakahalaga po ng tamang temperatura sa pagluluto upang mapatay ang lahat ng bakterya.
Pagkatapos magluto, kapag tapos na pong magluto, huwag hayaang lumamig ang mainit na pagkain sa labas ng ref ng matagal. Kung maghahain, siguraduhin na mainit ang mga mainit na pagkain at malamig ang mga malamig na pagkain. Gumamit ng serving spoon at huwag hayaang maghalo ang mga kutsara ng iba't ibang ulam. Ang mga simpleng gawi pong ito ay malaking tulong sa pag-iwas sa food poisoning. Isa pa po sa madalas nating makalimutan ay ang cross-contamination. Ito po ay ang paglilipat ng harmful bacteria mula sa isang pagkain o kagamitan papunta sa isa pa. Halimbawa, ginamit ninyo ang chopping board at kutsilyo sa paghiwa ng hilaw na manok, tapos ginamit nyo rin sa paghiwa ng kamatis para sa salad nang hindi hinuhugasan. Naku po, dyan po tayo nagkakaroon ng problema. Paano maiiwasan ang cross-contamination? Una, maghugas ng kamay ng madalas. Ito po ang pinakasimple at pinakamabisang paraan. Hugasan ang kamay bago humawak ng pagkain, pagkatapos humawak ng hilaw na karne at bago humawak ng luto ng pagkain. Gumamit ng sabon at tubig at siguraduhin ng mga 20 segundo ang paghuhugas. Pangalawa, gumamit ng magkahiwalay na chopping board at kutsilyo. Kung maaari po maglaan ng isang cutting board para sa hilaw na karne, manok at isda at isa pa para sa mga gulay at prutas. Kung iisa lang ang available, hugasan itong mabuti ng sabon at tubig bago gamitin sa ibang uri ng pagkain. Pangatlo, linisin ang mga ibabaw ng kusina. Punasan ang mga counter at mesa gamit ang sabon at tubig o disinfectant, lalo na pagkatapos maghanda ng hilaw na pagkain. Ang mga sponges at dishcloths po ay dapat ding hugasan at palitan ng madalas dahil maaari rin itong maging pugad ng bakterya. Pang-apat, tamang pag-iimbak sa ref. Siguraduhin na nakalagay ang hilaw na karne sa pinakababang bahagi ng ref sa sealed container upang hindi tumulo ang juice nito sa ibang pagkain. Ang mga luto ng pagkain ay dapat na nasa itaas na bahagi. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa kusina ay hindi lang para sa magandang tingnan, kundi para sa kaligtasan ng ating kalusugan, lalo na sa panahon ng tag-init. Sa ating mga Pilipino, uso po ang potluck at handaan, lalo na ngayong tag-init na panahon ng bakasyon at kainan. Pero sa ganitong mga okasyon, mas mataas ang panganib ng food poisoning dahil sa dami ng tao, dami ng pagkain, at kung paano ito hinahawakan at ihinahanda. Pagdadala ng pagkain. Kung magdadala po kayo ng pagkain sa potluck, siguraduhin na maayos ang pagkakabalot nito. Gumamit ng insulated bag na may ice pack para manatiling malamig ang mga pagkain tulad ng salad o dessert. Para naman sa mga mainit na pagkain, gumamit ng insulated container para manatili ang init nito. Ang layunin po ay hindi hayaang manatili ang pagkain sa danger zone habang binibiyahe. Paghahain sa handaan. Kapag nasa handaan na, siguraduhin na ang mga pagkain ay nasa tamang temperatura. Kung may mga ulam na dapat mainit, panatilihin itong mainit gamit ang food warmers. Kung malamig naman, ilagay sa ibabaw ng yelo o sa cooler. Iwasan po ang pag-iiwan ng pagkain sa labas ng matagal. Kung may buffet, siguraduhin na may takip ang mga pagkain para hindi dapuan ng langaw o alikabok. Mga tirang pagkain. Pagkatapos ng handaan, kung may matitira, agad itong ilagay sa ref. Kung ang pagkain ay naiwan sa labas ng higit sa 2 oras sa init, mas mainam na itapon na lang. Huwag po nating sayangin ang kalusugan natin para sa tirang pagkain na posibleng sira na. Ang pagiging mapanuri at maingat ay susi para sa masaya at ligtas na potluck at handaan. Mga minamahal kong lolo at lola, umaasa po ako na marami kayong natutunan mula sa ating talakayan ngayong araw. Ang food safety sa tag-init ay hindi po biro, lalo na para sa ating mga senior na mas vulnerable. Ang bawat payo na ibinahagi ko sa inyo
ay praktikal at madaling gawin sa ating mga tahanan. Tandaan po, ang pag-iingat sa pagkain ay pag-iingat sa ating kalusugan at kapakanan ng ating pamilya. Bukod sa tamang pag-iimbak at paghahanda ng pagkain, huwag din po nating kalimutan ang kahalagahan ng pagiging hydrated ngayong tag-init. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay makakatulong upang labanan ang dehydration, lalo na kung sakaling makaranas tayo ng pagtatae o pagsusuka. Regular na uminom ng tubig at kung maaari iwasan ang matatamis na inumin. Patuloy po tayong maging mapagmatsyag sa ating mga kinakain at inumin. Kung mayroon po kayong nararamdamang kakaiba pagkatapos kumain, tulad ng matinding sakit ng tiyan, pagtatae, pagsusuka o lagnat, huwag po itong ipagwalang bahala. Mas mainam po na kumonsulta agad sa doktor upang matugunan ito kaagad. Ang mabilis na aksyon ay makakatulong para maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway magkaroon kayo ng isang ligtas, masarap at malusog na tag-init kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, alagaan po natin ang ating gintong edad.